Mas mararamdaman na ngayong gabi ang hagupit ng Bagyong Christine, lalo malapit pa sa Bicol Region. Ngayon pa lang isinalalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay. Nagpapatupad na rin ng forced evacuation sa ilang lugar sa Camarines Sur. Mula sa bayan ng Pili, nakatutok live si John Consulta. John, kamusta na yung sitwasyon dyan, John? Mel, sinimulan na nga ang mandatory evacuation sa ilang mga residente dito sa Camarines Sur habang papalapit ang Bagyong Christine sa probinsya. Ganito kalakas ang ragasan ng baha sa Del Gallego, Camarines Sur. Umapaw kasi ang dalawang spillway, bunsod ng malakas na pag-ulan. Yan lang daw ang tanging daanan ng mga residente roon, kaya isolated ngayon ang ilang barangay. Malakas na buhos ng ulan ang naranasan ngayong hapon sa probinsya. Ang ilang kanal sa Naga City, bumubulwak na. Nagmistulang ilog tuloy sa lakas ng ragasan ng baha ang ilang mabababang lugar. Ang karinderya, tindahan at bahay ng residenteng ito sa Pili, pinasok na rin ng baha. Tumataas po talaga. Mahirap po kasi lalo na yung leptospirosis. Tapos hindi kami makapagnegosyung maayos gaya nito. Apektado po. Nag-deploy na rin ang Coast Guard sa mga lugar na kadalasang binabaha para makaalalay sa mga gagawing paglilikas. With support ng province of the Camarines Sur, willing silang ipagamit din yung water assets nila na imamand ng Philippine Coast Guard, and then buong Camarines Sur po is i-accommodate po ng Philippine Coast Guard. Sa bayan ng Baaw, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang pagbaha. Sinimulan na rin ang paglilikas sa mga residente sa mga flood-prone at critical areas sa lalawigan tulad sa Cadlan, Pili, Camarines Sur. Iniutos na rin ang forced evacuation sa ilang mga lugar na malapit sa ilog. Lalo pat madaling araw inaasahang lalapit ng husto si Bagyong Christine sa probinsya. Yung goal namin bago mag 6 p.m. lahat ng critical families na is-safe na para by bukas yung palaging goal ng CAMSUR na zero casualty ay ma-attain. Nagdeklara na ngayong araw ang provincial government ng Albay ng state of calamity. Kasunod yan ng kabi-kabilang pagbaha na naranasan sa Owas, Pulanggi at Manilipot. Sa Ginubatan, hindi na madaanan ng mga sasakyan ang kalsada dahil sa landslide. May nasira ring bahay. Nagbabala naman ang PHIVOLCS sa posibleng lahar na galing sa Bulkang Mayon na maaring idulot ng malakas na pag-ulan. Mel, ayon sa PDRMC ng CAMSUR ay umabot na sa 1,300 na pamilya ang nailikas sa probinsya. At sa ngayon ay patuloy pa rin sila nakatutok dahil ang inaantabayan nila, Mel, ay mamaya pang 2 a.m. mararamdaman ang talagang buong lakas itong si Bagyong Christine dahil yun ang estimate na pinakamalapit na ilalagi nitong bagyo sa probinsya. Kaya lahat ay naka-alerto, nakaantabay at sa mga oras na to ay wala ng kuryente. Bago tayo umere, ilang minuto ay nawala na nga ng kuryente dito sa area ng ating kinaroroonan sa Pili, Camarines Sur. Yan ang latest. Balik sa Mel. Oo nga dyan, no? Tsaka pinatupad na yung forced evacuation, di ba? Sa ilang lugar dyan. Meron bang mga residente na ayaw lumikas kahit masama na yung panahon dyan? Tama ka dyan, Mel. Actually, kaninang umaga, nag-issue na ng order ang provincial government ng preemptive evacuation sa ilang mga bayan, lalo na yung mga malalapit dito sa Bicol River na kadalasang umaapaw pag may bagyo. Pero merong mga residente raw na ayaw pa rin talagang lumikas kung kaya't nagsagawa na ng utos ang provincial government ng mandatory evacuation. At kanina, Mel, ang target nila ay dapat alas 6 ng gabi ay naalis na yung mga residenteng tinatawag nilang nasa critical areas. Kung kaya't mamaya mag-update tayo kung ito'y natupad at magbabantay dito sa mga magiging tagpo at development sa bahaging ito ng Camarines Sur. Mel. Antabayan na namin karagdagang ulat mula sa iyo. Maraming salamat, John Consulta.